So this channel also go! Hello po sa lahat po ng mga nagmamahal kay Mr. Daniel Padilla. Abay, isang magandang balita, no? Dahil dito po sa kanila pong pagpunta sa ibang bansa, talagang meron pong mga magagandang tagpo at magagandang pangyayari dito kay Daniel at saka dito kay Mr. Ian Veneracion, kung saan walang tigil po yung kanila pong mga bardagulan at sinasabi ngang wala nga daw di umanong pikunan between Daniel at Ian, no? Panay po ang kanilang bardagulan. At totoo nga ba ang mga chika na itong si Daniel Padilla ay pasado na po dito po kay Mr. John Estrada na tatay ni Miss Kayla Estrada. So pag-uusapan natin lahat yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo first magpatuloy sa ating updates for today's video, marami pong salamat sa inyong palagiang panonood at pagsubaybay. Let's watch the video. At ngayon, panoorin po natin ang ilan sa mga kaganapan sa Tate kung saan tinasabi ang walang nagkakapikunan between Ian kasi panay ang laglag ni Ian dito kay Daniel. Panoorin natin ito. Pero yung nararamdaman mo, huwag mo nang sabihin, ikanta mo na lang. Oo, dati ko sinasabi, ba't di ko na lang kanta? Ikanta mo na lang! Ito naman ang isang kinakanta. Ikanta mo na lang! Ito naman ang isang kinakanta. Hindi ka masyado. Kasi nasabayan naman ng mga tao dito. Ito na yata ang last solo. Kasi nasabayan naman ng mga tao dito. Ito na yata. Dahil po sa kantaang ito, itong kanta na to, inaalay ito ni Mr. DJ o Mr. Daniel Padilla. Parang sinatanong dito na kung ano yung kalagayan ng puso niya ngayon. Tapos ang kinanta niya is hanggang kailan. Alam naman natin yung lyrics ng hanggang kailan ako maghihintay na makasama kang muli sa buhay kong buno ng paghihirap. Di ba laging kinakanta yan ni Mr. Daniel Padilla? So, inaakala po ng ilang mga Katniel fans na ito po ay inaalay niya kay Miss Catherine Bernardo. Kahit alam natin na kalat na sa buong social media world yung relasyon ni Daniel at saka ni Miss Kayla Estrada. Sabi po ng isang article, ayan, di na natin ipe-play yun kasi baka makopyright tayo, no? So, sabi po dito ng isang article mula po sa Abante Tonight, sabi nila, walang pikunan Daniel, Ian panay bardagulan sa Tate. Sabi niya, kinaaliwan ngayon sa online world ang splice video na kuha sa Detour concert ni na Daniel Padilla at Ian Veneracion sa Fox Theater, Redwood City, San Francisco nitong weekend. Bago kasi pagpatuloy ni na Daniel at Ian ang pagkanta ay nagkwentuhan muna sila sandali habang nakaupo sa stool. Pero walang ano-ano ay biglang tumayo si Ian at akmang lalapit sa audience sabay dialogue ng sinong may tanong kay DJ. Biglang napatayo si DJ sa kanyang kinauupan sabay sabing wag na, sabi niya. Pero teka, tungkol sa incognito to ha, banat ni Ian sabay harap kay DJ. Pero bago pa kumuda ulit si Ian ay tuluyan na siyang hinila ni Daniel at pinaupo sa sabay-sabing kakanta na raw siya. Sinagot naman ni Ian si DJ at tinanong ito ng ba't kaya kinakabahan? Hindi ako kinakabahan, sus pare, never akong kinabahan. No, excuse me naman sa'yo pagkontra ng aktor sa kanyang tito Ian na napahalakhak sa audience. Ang sarap panoorin ng dalawang gwapong aktor na parang gamay na nila ang magpakilig ng audience habang nagbabardagulan. Obvious na super close sila dahil nabibiro nila ang isa't isa nang hindi sila nagkakapikunan. So, alam niyo po kung tutuusin, kung tatanungin at interviewin si Ian Veneracion, maraming nalalaman yan tungkol kay Daniel dahil nakita niyo naman na parang sobrang open sila sa isa't isa. Tapos may mga banat din po itong si Ian Veneracion na talagang masasabi mong may laman yung mga sinasabi niya, diba? Pero sa isa pong updates mula naman dito kay Miss, ito po sa Showbiz Now na, no, nitong si itong si
Christy Permin. Meron po siyang mga sinabi patungkol po dito po sa kalagayan ng status ng puso ni Mr. Daniel. Panoorin natin ang video clip. Marami kasi ang nagugulat dito sa mga sitwasyon ito. Kasi 'di ba, inaano ngayon yung parang nilalagay ngayon si Kyla Estrada at saka si Captain Bernardo, pinahambing silang dalawa. Pinagkukumpara sila. Oo, may nagsabi kasi bumaba naman ang taste ng DJ ni Daniel Padilla nung siya ay malink dito kay Kyla Estrada. Alam, may taste pa kayong alam. Wala pong pinag-uusapan na taste pagdating sa puso. At saka ano ba naman sa pagkakilala nyo, si Kyla Estrada, just, diba, basta-basta. Magaling umarte, matalino. At karapat dapat lang mahalin, diba? Ano magagawa natin kung siya ang tinitibok ng puso? Daniel Padilla, sabi ko na diba dati, siniship pa si Daniel kay Maris Racal. Pero kita mo, madalas silang makita ni Kyla nanonood ng sine, diba? Masaya. Nakita mo kung sino pa hindi natin naisip, diba? Malayo sa katotohanan. At mga tahimik. Correct. Sila pala yun. At naipakilala na pala si Daniel ni Kyla kay Jan Estrada. At ang sabi ni Jan, aamin kayo pag talagang kayo na. Tama yan. Nagsalita ang tatay na umaamin agad pag may isyong ibinabato sa kanya. Diba? At si Carla, kumusta na si Carla? Ayan, okay naman siya. Siyempre, alam may mo mga pagbabago. Siyempre, siguro namumblema rin siya ngayon. Dahil? Ay kasi siyempre, nag-step down na yung niya yung tinulungan niya noon. Nag-step down na. Hindi kaya siya mag-i-step down. Sa mababang kapulungan. Paano yung bahay? Ay, ang mahal pa naman ng bro. Magkano daw ba upa doon? 100. Sa ano to Sa Ayala Alabang. Sa Ayala Alabang. Ang pagkaalam ko is 150,000. Grabe. Wow! 150,000 a month? Ang akala ko nga noon, 50,000 lang Sabi sa akin ako, huy, mali yun. It's 150,000. Ha? Paano yan ngayon? Wala nang Speaker of the House diba? Paano yan ngayon? Ano mangyayari ngayon? So, lilipat na rin siya. Babalik naman siya ulit doon sa dati nilang bahay, dito sa may Fairview. Bakit? Maganda naman yung bahay nila. Magandang bahay yun. Yun yung ipinatayo ni Daniel Padilla. At saka kumpleto yun. Ang ganda-ganda ng bahay yun. At saka maluwag yung yung sala niya, maluwag. At saka sala talaga yung inano niya. Nakarating ka na doon? Nakarating na ako doon. Tapos yung kwarto ni Daniel nasa second floor, ang ganda din. At saka yung kwarto ni Carla Estrada, napakaganda din. Iba pa yung may swimming pool at saka yung isang sa kabila yun. Yun yung dating grahe nila. Yung ginawa nila. May swimming pool. Ang ganda nun. Ano ngayon, kung bumalik siya doon, tahanan nila yun. Yun ang tunay nilang tahanan. Kaya okay lang kung wala na talaga yung Speaker of the House na sinasabing nag-aayuda sa kanya para makatira sa Ayala Alabang. Wala namang difference. Pwede silang may bahay naman siya. At saka yan, ang bahay na memorable kay Daniel yun. Diba? Kasi pinagtrabuhan. Ito yung dapat ibebenta na hindi natuloy. Hindi natuloy. Kasi diba, talagang pinagtrabuhan ni Daniel yun. Hindi po yan galing sa... Hindi po yan galing sa lagayan sa mga proyekto ng DPWH na bayad na pala ng gobyerno. Hindi naman natuloy. Ayun. Ayun talagang pinaghirapan niya talaga yan. Talagang puhunan ni Daniel Padilla doon. Kung aprobado si Carla kay Kyla, nakaka-twist at twister yan. Kung aprobado si Carla Estrada kay Kyla, di ba? Walang problema. At si Jan naman para kay Daniel. Maganda yung ganyan. Alam mo, pag ganyan yung okay mga pamilya, maayos, magandang magsimula ang relasyon, wala magiging problema. Walang kontra. Palagay ko nagsimula itong pagiging close na ito at pagiging special ang bawat isa sa incognito. Sinabi mo. Siyempre, nasa isang lugar kayo na kayo-kayo lang. Diba? Nagkakakwentuhan. Galing din si Kyla sa isang broken relationship. Kaya nga, diba na sabi na yung incognito yun, nabuo yun, lahat sila may mga problema nung ginagawa. May mga sugat ang puso lahat. Diba? Si Ian yata wala. Si Ian lang. Siya lang yung tahimik na tahimik ang mga doon. Pero wag po nating sabihin na bumaba daw po ang taste nitong si Daniel Padilla nung siya ay maling kay Kyla. Imposible naman po yun. Wag naman po. Kasi sa usapin ng puso, hindi pinag-uusapan talaga yung mga taste na yan, yung estado sa buhay, kung sino po
ang itinitibok, yun ang kanyang minamahal. Tama. Walang makapagdidikta. Si Daniela makakapagsabi kung ano ang nakita niya kay Kyla. Kasi di ba pag mahal mo isang tao, kahit sino man siya, kahit man siya galing, pagkamahal mo talaga ipaglalaban mo yun. Bakit ba may mga anak ng milyonaryo na So, according to Miss dito po sa Showbiz Now na kay Miss Christy Fermin, na ang incognito talaga yung nag-connect sa kanila. During those times po pa kasi daw, ay talagang sobrang sila po yung mga galing sa mga breakups, ganon. Itong si Kayla Estrada, during that time, break na rin pala sila nung kanyang boyfriend. Tapos si Mr. Daniel Padilla, yung kanyang comeback up project, na pagkatapos ng napakarami niyang pinagdaanan, yung katakot-takot na bash na dinanas niya dahil po sa hiwalayan nila ni Catherine, ay galing din siya sa sugatang puso nga daw sila. So, according to Miss Christy Fermin, doon po talaga sila nag-reunite at doon po nila natagpuan ang isa't isa. Doon nagsimula yung closeness at talagang, kumbaga parang sabi nga ng ilang mga netizen, nanghihinayang sila sa relationship ni Daniel at saka ni Catherine. Si Catherine daw kasi talaga ang bumuo dito kay Daniel. Kumbaga parang for 11 years na mold yung kanilang character sa isa't isa. Kaso nga lang yun, may mga chance na talaga hindi sila nagtagal dahil sa mga hindi natin alam na mga kadahilanan, Although may mga naglalabasang chismis patungkol dyan, pero hanggang sa ngayon wala pa rin naman confirmation. So yun po yung sinasabi ng ilang mga Katniel fans. Pero nakita naman natin na ito po mga magulang ni Miss Kayla Estrada ay talagang sobra yung kanilang pagkabilib dito kay Kayla. At sinasabi na talagang nagsimula sila sa pagiging magkaibigan ni Daniel at hindi po nakikialam at nanghihimasok, ito pong si Mr. John Estrada dahil sobrang po siya, kumbaga parang wala siyang say na kung magkarelasyon man si Kayla at saka si Daniel. So, ang pinakamainam ngayon is masaya na po yung puso ni Daniel, masaya na ang puso ni Catherine, at iwasan na po natin yung pagkukumpara, no comparison at all na sana, at mag-move on na tayo. Of course, syempre sa mga Katniel fans, hindi pa rin naman talaga papayag hanggat wala pa pong kinakasal, hanggat wala pang lumalakad po sa aisle ng simbahan. Still nandun pa rin po yung hope ng ilan sa mga Katniel fans na talagang magkakaroon ng comeback si Daniel at saka si Catherine. So, kayo po, ano po ang inyong nais mangyari, Team Katniel ka ba? Or Team Kyniel? Ayan. So, mag-comment kayo sa comment section. Let's see kung sino-sino po kayo. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar TV. God bless everyone.